Ilang ulit mo na bang iniyuko ang ulo mo sa katahimikan ng gabi? Ilang beses mo nang pinilit pakinggan ang sagot sa pagitan ng mga hikbi at buntong hininga? Sa bawat paglapit mo sa Diyos, tangan mo ang puso mong sugatan. Ang mga pangarap mong hindi matupad-tupad, ang mga tanong mong paulit-ulit ngunit walang tugon. At sa bawat panalangin, isang bahagi mo ang unti-unting napapagod. Napapagod sa paghihintay, napapagod sa katahimikan, napapagod sa pag-asang baka bukas doon na darating ang himala. Ngunit kapatid, hindi dahil tahimik ang langit ay ibig sabihin ay wala nang nakikinig. Hindi dahil hindi mo naririnig ang sagot ay wala nang nagsasalita, sapagkat may mga panalangin na hindi kailanman sinasagot. Hindi dahil sa kulang ang pananampalataya mo, hindi dahil sa kasalanan mo, hindi dahil hindi ka karapat-dapat, kundi dahil may bagay kang kailangang matuklasan, hindi sa labas, kundi sa loob mo. Ang sagot sa matagal mo ng panalangin ay hindi sa langit ibinubulong. Ito'y ibinubulong sa puso mo mismo, tahimik, malalim at puno ng kapangyarihang matagal mo nang nakakalimutan. Ang tanong ay hindi naririnig ba ako ng Diyos, kundi naririnig ko pa ba ang Diyos na nasa akin, dahil ang tunay na sagot ay hindi laging dumarating mula sa labas. Ito ay ginigising mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Isang paalala na marahil hindi mo kailangang maghintay ng sagot mula sa langit dahil ikaw mismo ang kasagutan na matagal mo nang ipinagdarasal. At dito nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Hindi sa pag-asa na may darating mula sa itaas, kundi sa pagkamulat na baka ang dasal mo ay hindi sinasagot dahil ikaw mismo ang dapat magsimulang sumagot. Sa tuwing tayo'y nananalangin, madalas nating iniisip na tayo ay humihiling sa isang Diyos na nasa malayo. Parang isang hari sa trono na kailangan nating suyuin, na tila kailangang kumbinsihin upang tayo'y pagbigyan. Ngunit kapatid, iyan ang isa sa pinakamalalim na hindi pagkakaunawaan tungkol sa panalangin, sapagkat ang tunay na layunin ng panalangin ay hindi pagsusumamo sa isang Diyos na hiwalay sa atin, kundi isang pag-alala. Pag-alala kung sino ka bago ka pa man nalugmok sa takot, pag-aalinlangan at kawalan ng pag-asa. Ang panalangin ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang pagbangon, isang pagbabalik sa sarili, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala na ikaw ay hindi nilikhang mahina kundi makapangyarihan. Hindi bilang alipin kundi bilang tagapagmana ng kapangyarihang lumikha, magpatawad, magbago ng kapalaran at magpakita ng liwanag sa mundong tila nalulunod sa dilim. Kapag nanalangin ka, huwag mong isipin na ikaw ay wala at ang Diyos ay malayo. Isipin mo na sa mismong sandaling ipinikit mo ang iyong mga mata, ang buong sansinukob ay dumadaloy sa iyo, na ang liwanag ng may likha ay hindi bumababa mula sa langit, kundi sumisindi mula sa loob mo. Ang panalangin ay hindi paghihikahos, kundi pagkilala na ikaw ay hindi na kailangang hanapin pa, sapagkat kailanmay hindi ka nawala. Hindi mo kailangang sabihin, Panginoon, ako'y mahina. Bagkus, ipaalala mo sa sarili, ako ay iyong larawan, buo, banal at makapangyarihan. Sapagkat sa bawat panalangin na may buong pananalig, na may kamalayang ikaw ay hindi hiwalay sa Kanya, doon nagsisimula ang himala. Hindi dahil ibinaba ito sa iyo, kundi dahil inangkin mo ang totoo, na ang Diyos ay hindi isang tinatawagan, kundi isang presensyang bumubuhay sa iyo. Kadalasan, tayo'y namumuhay na tila ba tayo'y kulang sa lakas, kulang sa halaga, kulang sa pagmamahal, sa kasaganaan, sa pag-asa, at kaya paulit-ulit tayong humihiling sa langit. Bigyan mo ako, Panginoon, kaawaan mo ako, gabayan mo ako. Ngunit, kailan mo huling tinanong ang sarili mo, at kung nasa akin na ang lahat ng ito? Kapatid, hindi mo kailangang laging humingi, sapagkat ang tunay mong kapangyarihan ay hindi nasa labas. Nasa loob mo ito, tahimik ngunit buhay. Ang hinahanap mong liwanag, nasa iyo na. Ang lakas na inaasam mo, hindi ito ibinibigay, ito'y inaalalang muli.
sapagkat sa bawat tibok ng iyong puso naroroon ang isang bahagi ng Diyos, isang sagradong pintig na nagpapaalala, ikaw ay nilikhang kawangis ng walang hanggan, hindi bilang nilalang na aba kundi bilang daluyan ng kanyang kapangyarihan. Wala kang kailangang patunayan, wala kang kailangang buuing muli upang maging karapat-dapat, sapagkat mula sa simula pa lamang, ikaw ay sapat, ikaw ay buo, ikaw ay banal. Huwag mong hayaang ang mundo ang magtakda ng hangganan ng iyong pagkatao. Huwag mong hayaang ang mga opinyon ng iba ang magsabing ikaw ay maliit, sapagkat kung ang Diyos ay walang hanggan at ikaw ay kanyang nilikha, bakit mo iisipin na ikaw ay limitado? Ikaw ay hindi basta-bastang laman at buto. Ikaw ay liwanag na pansamantalang naging tao, isang kaluluwang isinilang mula sa liwanag ng Diyos mismo. Kapag naunawaan mo ito, ang pananampalataya mo ay hindi na panaghoy. Ito ay magiging tiwala, paninindigan, pag-angkin sa katotohanang matagal nang ibinubulong sa kaluluwa mo. Hindi ka kailanman hiwalay sa Kanya. At kung siya'y nasa lahat ng dako, naririyan siya sa bawat hininga mo, sa bawat pag-ibig mo, sa bawat panaginip na hindi mo pa rin binibitawan. At kung siya ay naroon sa kaibuturan mo, bakit ka pa matatakot? Bakit ka pa magdududa? Bakit ka pa mamumuhay na tila isa kang dayuhan sa mundo ng kanyang liwanag? Hindi mo kailangang ipilit makuha ang biyaya, ikaw mismo ang daluyan ng biyaya. Isang paalala, ikaw ay hindi lamang nilikha ng Diyos. Ikaw ay likas na kaisa niya. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, bakit ka pa nagmamakaawa? Bakit tila bawat salita mo'y puno ng pag-aalinlangan, ng takot, ng paghingi na parang hindi mo alam kung karapat-dapat ka? Kapatid, ang oras ng pagmamakaawa ay tapos na. Ang panahon ng pagkamulat ay narito na. Hindi ka isinilang upang manatiling lumuhod habang buhay. Ikaw ay isinilang upang tumindig at magsalita, hindi bilang alipin na umaasa sa awa, kundi bilang tagapagmana na muling nagising sa katotohanan ng kanyang pinagmulan. Simulan mong magsalita hindi bilang naghihikahos, kundi bilang isang tagalikha, isang nilalang na batid ang kapangyarihang ibinigay sa Kanya. Hindi na, Panginoon, bigyan mo ako ng lakas, kundi ako ay lakas sapagkat ang Diyos ay nasa akin. Hindi na, Panginoon, sana ay gumaling ako, kundi araw-araw ako ay gumagaling, ako ay buo, ako ay pinagaling. Hindi na, Panginoon, sana ay mahalin ako ng iba, kundi ako ay pag-ibig, at dahil ako ay pag-ibig, ito ay likas na bumabalik sa akin. Hindi na, Panginoon, sana ay magkaroon ako ng sapat, kundi ako ay nilikha sa kasaganaan at ako'y tumatanggap ngayon dito at lubos. Ito ang sining ng tunay na pananalita. Hindi salita ng pagdududa, kundi salita ng paninindigan. Hindi mula sa lalamunan ng takot, kundi mula sa puso ng kaalaman. Ang bawat salitang binibigkas mo ay binhi. At kung ang binhi ay panaghoy, ang bunga ay kawalan. Ngunit kung ang binhi ay pananalig na ikaw ay kaisa ng Diyos, ang bunga ay kapangyarihang walang hanggan. Hindi mo kailangang mag-utos sa universo. Kailangan mo lamang magsalita na para bang tapos na. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay sapagkat ang Diyos ay hindi nananakot, hindi nagmamakaawa, hindi naguguluhan. At kung ikaw ay kaisa niya, dapat ganun ka rin magsalita. Tahimik pero may bigat, payak ngunit makapangyarihan. Hindi sana, kundi ako na. Hindi darating pa lang, kundi nandito na. Dahil sa sandaling iyon, hindi ka na lamang nananalangin. Ikaw ay lumilikha. At ito ang sikreto na matagal nang itinago sa simpleng salita na kung paanong nagsalita ang Diyos at ang liwanag ay nalikha, ganun din ang iyong kakayahan. Walang ibang hinihintay ang sansinukob kundi ang pagtindig mo, ang pagtanggap mo, ang pagbitaw sa pagiging tagamasid at ang pagsisimula ng iyong pagiging daluyan. Kaya huwag kang matakot magsalita bilang siya. Hindi ito kayabangan, ito ay pag-alala. Ikaw ay pinili, ikaw ay inihanda, at ngayon, ikaw ay tumatanggap. Tahimik mong binibigkas ang mga salita araw-araw.
Ngunit nauunawaan mo ba ang bigat ng bawat binibitawan mo? Sapagkat sa bawat salita mo, ikaw ay lumilikha, hindi lamang ng ideya, hindi lamang ng damdamin, kundi ng mismong direksyon ng iyong buhay. Ang iyong mga salita ay hindi basta tunog lamang. Ito'y panginginig, vibration na umaabot sa enerhiya ng sansinukob. Isang mensaheng ipinapadala mo sa hindi nakikitang mundo na nagsasabi kung ano ang iyong paniniwala at kung ano ang iyong piniling likhain. Kapag sinabi mong ako'y laging kulang, ang sansinukob ay nakikinig at sasabihin nitong, oo, tama ka. Kaya't lalo mong mararamdaman ang kakulangan, lalo mong mapapansin ang wala, lalo mong mararanasan ang pangungulila sa isang bagay na ayaw namang lumapit. Ngunit kapag sinabi mong ako ay buo, ako ay pinagpala, ako ay sapat, ang enerhiya ng katotohanan iyon ay magmumula sa loob mo at magsisimulang baguhin ang daloy ng mundo sa paligid mo, hindi dahil sa mahika, hindi dahil sa ilusyon, kundi dahil sa simpleng batas na ang iyong pananalita ay isang utos na ipinapadala mo sa lahat ng dimensyon ng pag-iral. Ang sinasabi mo ay ang ipinahihiwatig ng iyong damdamin at ang damdaming iyon ay ang batayang wika ng universo. Kung ang iyong puso ay puno ng takot, ang iyong mga salita ay magdadala ng pag-aalinlangan at ang iyong mundo ay huhubugin ayon sa pangambang iyan. Ngunit kung ang iyong puso ay puno ng tiwala, ang iyong mga salita ay magiging binhi ng kasaganaan, ng kapayapaan, ng pag-ibig na hindi nauubos. Kaya huwag mong maliitin ang bawat ako ay, sapagkat ang sinundan ng ako ay siyang kinikilala mong katotohanan. At ang katotohanan iyan ay nagiging daan ng iyong kapalaran. Kapag paulit-ulit mong sinasabi, ako ay pagod, ako ay walang halaga, ako ay laging bigo, hindi mo lang ito inilalarawan, ikinukulong mo ang sarili mo sa anyong iyon. Ngunit kung uulitin mo ng buong puso, ako ay liwanag, ako ay daluyan ng layunin, ako ay nilikha upang magtagumpay, mararamdaman mo ang pagbabago, hindi sa labas kundi sa loob. Ito ang lihim ng pagpapahayag na hindi mo kailangan ng perpektong salita. Kailangan mo lamang ng buong pananalig sa bawat katagang binibigkas mo. Magsalita ka ng may pagkaunawa. Magsalita ka hindi upang humiling, kundi upang kumpirmahin. Hindi upang itama ang kawalan, kundi upang gisingin ang kasaganaan na matagal nang nasa iyo. Sapagkat sa huli, hindi ang mundo ang huhubog sa iyo, ikaw ang huhubog sa mundo sa pamamagitan ng iyong salita. At kung pipiliin mong magsalita mula sa kamalayan ng isang tagalikha, ang bawat kataga mo ay magiging alon ng liwanag na muling huhubog sa realidad mo, ayon sa iyong tiwala, ayon sa iyong paniniwala, ayon sa iyong pagkakakilala sa iyong sarili bilang kaisa ng Diyos. Tahimik kang namuhay sa ilalim ng anino ng pag-aalinlangan. Ilang taon mong pinaniwala ang hindi ka sapat, na kailangang maging mas mabuti ka pa, mas banal, mas perpekto, bago mo maramdaman na karapat-dapat kang tumanggap ng liwanag. Ngunit ngayon, oras na para gisingin ang iyong pagkakakilanlan. Hindi ka nilikhang matakot. Hindi ka isinilang upang laging mangamba, magduda at magtago. Hindi para yumuko sa harap ng buhay na tila bang ikaw ay walang kapangyarihan. Ikaw ay nilikhang magliwanag, hindi upang maghintay ng pahintulot mula sa mundo, kundi upang maging paalala sa mundo kung ano ang liwanag na matagal nang nakakubli. Ang tagal mong naging alipin ng panlabas na opinyon, alipin ng lumang paniniwala na hindi ka sapat, na kailangang patunayan ang iyong halaga, na dapat kang sumunod sa anyo ng iba upang matawag na tama. Pero ngayon, kapatid, gisingin mo ang iyong kamalayan. Itaas mo ang iyong tingin, hindi para makita kung sino ang mas mataas sa iyo, kundi para makita kung gaano kakataas sa totoo. Ang Diyos na iyong tinatawag sa langit ay matagal nang naninirahan sa loob mo. Hindi siya malayo, hindi siya nakahiwalay, hindi siya isang nilalang na kailangang pakiusapan, kundi isang presensya na matagal mo nang dala. Sa tuwing bumubulong ang iyong puso ng kabutihan, siya yon.
Sa tuwing pinipili mong magmahal sa halip na magalit, siya yon. Sa tuwing lumalaban ka para sa pag-asa, kahit hindi mo na ito nararamdaman, siya ang gumigising sa iyo. Hindi mo na kailangang humingi ng karapatan para magsimula. Ikaw ang simula. Ikaw ang paglalang. Ikaw ang daluyan. Ikaw ang boses ng Diyos sa anyo ng isang buhay na humihinga. Kaya bakit mo pa pipiliing maghintay? Maghintay ng pahintulot. Maghintay ng sagot mula sa langit kung ang sagot ay nasa iyo na. Kung ang liwanag na inaasam mo ay ikaw na rin pala. Kung ang kapangyarihang hinahanap mo sa panalangin ay nananahimik lamang sa ilalim ng iyong sariling pagdududa, simulan mong lakarin ang mundo na may kumpiyansa. Hindi arogante kundi buo. Hindi mapagmataas kundi gising. Dahil ang taong gising sa kanyang pagka-Diyos ay hindi kailanman magiging alipin ng takot. Hindi na siya basta tao lang, siya ay alaala ng may likha sa anyo ng pagkatao. Kaya mula sa sandaling ito, yakapin mo ang katahimikan sa loob mo sapagkat doon mo maririnig ang tinig na matagal nang nananawagan. Hindi ka isinilang para lamang mabuhay, ikaw ay isinilang upang maglikha. Tumigil ka na, tumigil kang magdasal na para bang ikaw ay dayuhang nawawala sa sarili mong tahanan. Dahil sa totoo lang, hindi ka kailanman nawala, nakalimot ka lang. Nakalimot ka kung sino ka, nakalimot ka sa kapangyarihang likas mong taglay. Nakalimot ka na hindi mo kailangang hanapin ang Diyos sapagkat kailanmay hindi siya umalis sa tabi mo. Sa katunayan, siya ay nasa loob mo. Hindi mo kailangang ipagpilitang pakinggan sapagkat ikaw ang mismong tinig na kanyang ginagamit upang magsalita. Hindi mo kailangang pilitin siyang bumaba sapagkat ikaw ay isa sa kanyang maraming anyo, gumagalaw, humihinga at nagsisimulang gumising. Simulan mong magsalita hindi bilang isang nilalang na nagtatangkang makalapit kundi bilang isang anak na muling bumabalik. Hindi ka hiwalay sa kanya at kailanmay hindi naging ganoon. Ang pagkakahiwalay ay isang ilusyon, isang usok ng pagdududa na sumasakop sa liwanag ng iyong pagkaalala. Ngunit ngayon, ang usok ay humihina, ang liwanag ay sumisilip. Sa bawat saglit ng katahimikan, sa bawat sandaling pinipili mong maniwala sa liwanag kaysa sa takot, ikaw ay bumabalik sa pinagmulan mo, hindi upang muling pakiusapan ng langit, kundi upang muling ipahayag ito. Sa pamamagitan ng iyong buhay, ikaw ay siya rin. Hindi sa kabanalan ng perpeksyon, kundi sa kabuuan ng layunin. Ikaw ay ang Diyos na nagpapahayag sa anyo mo. Isang presensyang nagpapaalala sa mundo na ang liwanag ay hindi lamang nasa itaas, kundi naglalakad, nagmamahal at lumilikha dito sa lupa. Kaya ngayon, tahimik mong ipikit ang iyong mga mata at sa iyong puso. Sabihin, ako ay hindi naghihintay. Ako ay hindi nawawala. Ako ay bumabalik at sa pagbabalik mong ito, hindi mo na kailangan ng mga dasal na may takot. Ang kailangan mo ay mga salitang puno ng pagkilala, mga hakbang na may layunin at puso na mulat sa katotohanan ito na ang Diyos ay hindi malayo sapagkat ikaw ay siya rin na muling nagpapaalala sa mundo kung ano ang tunay na liwanag. Tahimik ang gabi. At sa katahimikang ito, may bumubulong na paalala mula sa pinakakaibuturan ng iyong pagkatao na ang tunay na panalangin ay hindi ang pagluha sa lupa habang nakatingala sa langit. Hindi ito pagsusumamo ng isang nilalang na lugmok. Hindi ito pagkagat sa labi habang umaasang baka marinig. Hindi ito panaghoy ng isang kaluluwang naghahanap pa ng sagot. Ang tunay na panalangin ay pagbangon, pag-ako ng katotohanan, pagyakap sa liwanag na matagal nang naghihintay sa loob mo. Dahil totoo ito, ikaw ay nilikha hindi upang maghintay ng himala, kundi upang maging himala. Hindi mo kailangang abutin ang langit sapagkat ang langit ay kailanmay nasa iyo. Sa bawat paghinga, sa bawat tibok, sa bawat sandaling pinipili mong maniwala na ikaw ay buo, mahalaga at banal. Hindi ka isinilang upang maglakad sa dilim habang umaasa sa liwanag ng iba. Ikaw mismo ang liwanag na iyon, isang sinag mula sa walang hanggan. Isang patotoo ng lumikha na naglalakad, nagmamahal at muling gumigising. Kaya sa huli,
Wala kang dapat patunayan, wala kang dapat ipilit. Ang kailangan mo lang ay alalahanin kung sino ka, kung saan ka galing, at kung bakit ka narito. At kapag muling tumahimik ang paligid at bumalik ka sa sarili mong puso, maririnig mong muli ang tinig na ito, hindi mula sa langit kundi mula sa loob. Ikaw ang aking anyo, ikaw ang aking boses, ikaw ang aking milagro.